practical, personal evangelism. Hallelujah. At maganda ito para may parating din natin ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao, mga kapatid, sa pamamagitan ng panunood ng video na ito, mga kapatid, sa media. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 16, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel." Hallelujah. Dakilang Panginoon, minsan pa, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kami rin po ay nakikiramay sa mga nasalanta, Panginoon. Ang dalangin sa iyo, Ama, nanawa, patuloy mo silang tugunan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga tulong ng gobyerno, Diyos, na nawa makabangon silang muli, Panginoon. Yes. Nawa ay masuplayan sila, matulungan sila, Ama, lalo-lalo sa mga pagkain, Panginoon, O God, hallelujah. Nanawa sa pagkakataong ito, ang maging pondo ng gobyerno ay may parating, Panginoon, ng maayos, hallelujah, ang mga foundations, O God, na ngayon, O Diyos, ay patuloy na sumusuporta. Dalangin namin, naway makarating ito sa bawat lugar, sa Bohol, Panginoon, sa Cebu, God. Hallelujah. At higit sa lahat, ang iyong mga salita, Panginoon, naway makarating din po sa bawat tao, God, bago maulit, Panginoon, ang sinabi mo, Panginoon, O God, hallelujah, na walang bato sa kanyang kapwa bato, na hindi madudurog, Panginoon, O God, pagdating ng araw. Kaya, Ama, kami po, Diyos, ay patuloy na lumalapit sa iyo, at na sinasamantala rin po namin ang pagkakataong ito na pag-aralan ng mga salitang ito, at ang mga salita ay makakarating din po, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Ama. Kaya salamat po, dakilang Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, panahon daw po ngayon na paglago sa lahat ng bagay. Mga halaman, pag nagtanim ka ngayon, ay lumalago, mga kapatid, mabilis na tumubo, mga puno, mga halaman, mga bulaklak, mga kapatid, at maging sa mga hayop, mga kapatid ko, dahil panahon daw po ngayon ng kumbaga sa pagtubo or pagsibol, mga kapatid, hallelujah, ng mga lahat ng mga itinatanim. Sa Iglesia rin ng Panginoon, mga kapatid, naniniwala rin po ako, panahon din po ngayon ng tagsibol. Panahon din po ng paglago, mga kapatid, through the preaching of the gospel of Jesus Christ, yung talagang maka-Diyos na layunin. Hindi may halong pampolitika, mga kapatid, may halong makataong pamamaraan, kundi maka-Diyos na pamamaraan, mga kapatid, to spread or to preach the gospel of Jesus Christ. Kaya nga, ang Panginoon talagang inatasan niya yung bawat isa, bawat miyembro ng Iglesia ng Panginoon, Church ng Panginoon, mga kapatid, bawat individual ay meron talagang layunin o tungkulin, na ipahayag ang mga salita ng Panginoon na magiging partisipasyon daw natin ito, mga kapatid ko, sa panahon ito. Kaya nga, ang MGCF, mga kapatid, ngayon sa pangkalahatan, ay may mga nilalayon para maibahagi ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Meron tayong national evangelism, meron tayong mga local evangelism, mga kapatid ko, na ginagawa dahil ito ang pamamaraan how to spread the gospel of Jesus Christ. Amen? Amen. May individual na nangangaral, nagpapahagi, mga kapatid. Kasi yun naman talaga ang ating tungkulin. Hallelujah. Kasi yun yung ating involvement, mga kapatid, ang ating sarili, na bawat iglesia, mayroong effort, mga kapatid, para ibahagi, mga kapatid ko, at yun yung ating responsibilidad, na ibahagi, mga kapatid ko, or evangelize ang mga salita ng Panginoon, lalo na sa mga taong hindi pa lubos na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Meron tayong mga may pamamaraan through FB, mga kapatid, na nagbabahagi tayo, tinatag natin, pinapasa natin sa iba. At isang pamamaraan, mga kapatid, para ang tao talagang gisingin, lalo na ngayon sa mga nangyayari. Amen. Amen. Hallelujah. Lalo na ngayon sa mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Kasi nga, sabi ko nga, mga kapatid, biglaan na lang, di ba, ng Martes, ng umaga, biglaan na lang, mga kapatid ko, ang Bohol, ang Cebu, ay talagang sinalanta. At maraming mga espekulasyon na mga iglesia na, mga simbahan, nangabuwal, ang ibang mga kapatid, meron daw mga bahagi
doon ng mga ribulto, mga kapatid ko, na hindi raw nasira. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, isa na yun sa mga pamamaraan at paalala ng Diyos, wake up call, para talaga paalalahanan ang mundo o ang bansa, mga kapatid ko, na lumayo na talaga, mga kapatid, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi ang gusto ng Lord sambahin siya, ang tunay na Diyos. Kilalanin talaga, mga kapatid ko, ang tunay na Diyos. Amen? Amen. Pero ang tanong kasi, paano nila makilala? Diba? Yun yung question eh. Paano nila makilala, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, meron talagang kailangan, yun yung tinatawag na evangelization. Ha? The need to evangelize, mga kapatid. Yun yung needs ngayon, mga kapatid ko. Hallelujah. Bakit kailangan evangelize? Kasi sabi nga, hindi nila alam ang katotohanan. Kasi nga, sabi ng Romans chapter 3, ganito ang sinabi. Romans chapter 3 verse 10, ganito. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatalastas, walang mahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So yun yung dahilan kung bakit kailangan talagang may iparating sa mga tao ang salita ng Diyos, kasi wala nga raw mabuti, wala raw matuwid, wala daw kahit isa. Samantalit sabi, mga kapatid, yun yung nakakatakot doon sa mga taong napapahamak, na namamatay dahil dito sa kalamidad na ito, mga kapatid. Sabi ko nga, kung lahat sana ng mga taong namatay dito na kilala sa Panginoon, diretso sa langit. Pero kung hindi, mga kapatid, sa totoo lang, magsisikip talaga ng impyerno. Dahil sa mga namamatay ng mga tao, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya nga, kailangan daw talagang i-evangelize. Sabi nga, mga kapatid, gaya na nasusulat, walang naging matuwid, wala kahit isa. So, kailangan may parating talaga sa tao yung ebanghelyo. Amen. Amen? Amen. Yung ebanghelyo, mga kapatid, ha? Yung ebanghelyo ng kaligtasan. Kasi majority, mga kapatid ko, sa mga tao ay lost. Majority, mga kapatid ko, sa mga tao, hindi nakakaalam ng daan ng katotohanan. Hindi alam ng daan o paraan kung paano mailigtas nila ang kanilang mga buhay, hindi lamang sa kalamidad, kundi, mga kapatid ko, hallelujah, doon sa kapahamakan, spiritually. Amen. Yun yung talaga importante. Kaya nga, kailangan maunawaan, mga kapatid. Sabi ko nga, tayo, ang magagawa natin, mga kapatid, hindi man siguro gaanong kalakihan. At least, meron tayong ginagawa. Amen. At least, meron tayo talagang gagawin, mga kapatid, sa panahon ito. Kasi sabi ko nga, majority sa mga tao ngayon ay hindi nakakaalam ng gospel ng Panginoon. Amen. Ha? Sa paligid natin, sa mga kapitbahay natin, sa lahat, hindi talaga nakakaalam, mga kapatid. Kaya nga, ang Bible nagsasabi, kukunti lang talaga ang maaligtas. Ito ang sinabi sa Matthew chapter 7. Hallelujah. Matthew chapter 7, verse 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Hallelujah. So dito sabi ng Bible, napakalinaw. Makipot ang daan patungo sa buhay. Amen. Kasi may kita natin maluwang talagang daan sa pagkapahamak. Ang pangliliyon, ang pangsimbahan, napakaluwang. Amen. Ha? Sisimba ka lang, okay. Hindi talaga yung tinuturo, mga kapatid, kung ano yung kahalagahan ng Ebanghelyo. Yes. Ha? Hindi talaga yung tinuturo, mga kapatid ko, kung paano ang tao maligtas, basta ang tao pumasok sa simbahan, okay na. Kaya sabi ng Bible, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Amen. Kaya sabi ng Bible, pilitin nyo pumasok sa makipot na pintuan. Bakit? Ang Ebanghelyo, mga kapatid ko, pag tatanggapin ng tao talaga, makipot yun eh. Yes. Bakit, mga kapatid? Marami ka talagang bibitaw para makapasok ka. Subukan mo, pumasok ka sa isang makipot na daan, mga kapatid.
yung kasya lang ang katawan mo, tapos marami kang dala, marami kang bagahe, hindi ka makakapasok. Iiwan mo talaga yun. Amen. Bibitawan mo talaga yun para makapasok ka, dahan-dahan, dahil napakipot. Ganon din sa kaligtasan. Amen. Kaya makipot ang daan ng patungo sa buhay, kasi nga, marami kang iiwanan. Marami kang matutunan, marami kang malalaman, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga, sa mga namamatay, sana nga, nakakapanumbalik sa Diyos. Parang katulad sa kwento ni Brother Rod, nagulat nga ako kanina, yung si Brother Mario pala, patay na. Opo. Yung umatin dito sa atin. Alam, bakit? Hallelujah. Kaya sabi ko, nakakagulat, ngayon ko lang na. Hallelujah. Birin mo, sana, bago dumating yan. Sa bagay, medyo mabuting tao naman yun. At talagang may takot sa Panginoon. Takot talaga rin sa Panginoon. Kakagulat, di ba? Sino, Yes. sino nakakaalam? Kasi mamili lang ako. Mamaya. Diba? Okay, di ba? Inano ko lang sa inyo. Di ba? Sino nakakaalam ng buhay? Amen. Kaya nga talaga, kailangan talagang may papaabot kung gaano kahalaga ang gospel of salvation. Amen. Amen. Kasi kung hindi talaga, marami talaga mapapahamak. Yes. Marami talaga ang mawawala sa kamay ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi ng Bible, pilitin niyong pumasok sa makipot na pintuan. Marami ang gustong pumasok, hindi nakakapasok. Amen. Kasi maluwag talaga ang daan patungo sa kapahamakan. Bakit? Hindi nagbabago, hindi tinatanggal ang bisyo, hindi inaalis, mga kapatid ko, ang tradisyon, ang lumang pagsamba. Hanggang ngayon, marami pa rin din nakakaunawa, mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan yung mga pinasusuklaman ng Diyos eh. Amen. 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 Palagpakan muna natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So yun yung isang mahalagang bagay, mga kapatid. Kasi meron talagang meron talagang eternal punishment, mga kapatid ko, doon sa mga mapapahamak. Tingnan nyo ang Matthew chapter 25, verse 46. Hallelujah. At ang mga ito'y nangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Hallelujah. Yun yung sinabi, mga kapatid ko, ng malalang kasulatan. Talagang meron talagang eternal punishment, mga kapatid. Meron talagang kapahabakan na darating, mga kapatid ko, sa mga tao. Hallelujah. Lipat tayo sa Luke chapter 16. Verse 28. Okay? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Okay, kung titingnan natin yung Luke chapter 16, ito yung 2 taong namatay. Sino? Si Lazaro at saka ang mayaman. Okay, nung sila yung mga mamatay, mga kapatid, ang isa, yung mayaman, siyempre, nasa maluwang na pagsamba, nasa maluwang na daan, mga kapatid. Ha? Hindi talaga totoong pagsamba o sumasamba sa Diyos. Yung isa, mga kapatid ko, si Lazaro, talagang matuwid. Nung mamatay sila, ang isa, napunta sa paraiso, ang isa napunta, mga kapatid ko, sa walang hanggang kaparusahan. Eh sabi niya, ang mga Abraham, suguin mo nga si Lazaro doon sa baba. Pabalikin mo nga. Kasi meron pa ako 5 kapatid. Eh wala na talagang babalik kasi hindi na pwedeng bumalik eh. Amen. Ha? Hindi na pwedeng bumalik, mga kapatid ko yung patay. Kaya nga sabi niya, dahil napakahirap dito. Isipin mo, napakahirap daw, mga kapatid. Napakatindi ng kaparusahan, mga kapatid ko, na kanyang nararanasan. Pagdurusa raw. Ibig sabihin, mga kapatid ko, tumadalas siya ng pagdurusa. Hindi pa yung lake of fire. Yes. Ha? Amen. Ano pa lang yun, kung baga sa hindi pa yung munting lupa o iwahid. Kung baga sa mga Quezon City Jail pa yun, mga Caloocan City Jail, pero marami ng mga mahirap na rin, mga kapatid, pagdurusa na. So yun yung kanilang naranasan. Kaya sabi niya, suguin mo si Lazaro para bumalik doon. Pero wala namang pagbalik eh. Yes. Meron na nangangakal sa lupa. Kaya nga, yung Ebanghelyo, mga kapatid, na may tuturo talaga sa mga tao, yun lang yung paraan para ang tao
mapalaya sa kasalanan. Amen. Para ang tao maalis doon sa pagkapahamak, mga kapatid. Kaya nga, ang mga apostol noon ay nag-example talaga sa New Testament, mga kapatid. Nag-example ng mga apostol na sila nangaral talaga ng salita